dear beloved, Boss Mike, Cervera. Grabe talaga, oh. Kinakadyot ng malas ho talaga tong Davao, ano? Ito, oh, mga kababayan ko, sinend ni Arnold Lopez habang pauwi ako, nagdadrive, malayong-malayo pinanggalingan ko. Maghapon, nagdadrive ako. Oo, oo. Ito na, oh, yan, oh. Tignan nyo, mga kababayan. GMA News, naitala ang 7.5 na lindol sa Caraga, Davao Oriental. Kaninang alas 8:32 ng gabi. Kanina ho yan. Kita nyo, no? Ayon sa P-Box, kamusta ang sitwasyon sa inyong lugar, mga kapuso? Sabi rito. Grabe, no? Hindi na ho tinatantanan yang Davao, yan, Davao Oriental, Davao City. Opo, magkakadikit yan. Mukha ho yata pinaparusahan eh. Mula ho nang pumanta si Sarah ng yung kami ay apoy na hindi mamatay. Ayan, nagkamalas-malas na sila. Para bang sumasang-ayon pa ang tadhana. Nako. Tingnan nyo si Digong, hindi na nakalabas. Hindi pa nagpakita, ano? Wala, hindi nagpakita. Siguro nahihiya. Nahihiya na ho si Digong, mga kababayan, magpakita. Kasi nabisto na yung katarantaduhan niya eh. Si Digong ho ay isang mamamatay tao. Si Digong ay isang mamamatay tao na hinahangaan ng mga bobo at tatanga-tanga. Di ba, no? Ganun ho si Digong. Grabe. Grabe talaga. Grabe. Ngayon, mga kababayan ko, eto na. Punta na natin itong hayop na to. International Criminal Court Appeals Chamber ang tatlong grounds na inilatag ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanilang apela na interim release. Di buti nga. Wala, lobat ako. Ang layo ng pinanggalingan ko. Ewan ko nga dyan kay Arnold Lopez. Nag-send na nga ako kung ano-ano pa mga chinachat. Send ng mga kung ano-ano. Itapik ko siguro. Ibig niya sabihin. Nag-send na nga ako ng driving ako. Hala, sige, nagtanong pa, siyang ka na naman nandun. Ayok. Alam na nga na nagdadrive ako, nagtatanong pa. Baklase. Yan. Dinaig pa ni Arnold Lopez si Jen Angeles eh. Nag-send na ako nang nagdadrive ako eh. Siyang ka na naman nandoon. Ayos. Nag-deliver ako ng bag. Nag-order. Isa na lang natira. Sa umaga, rider. Hindi. Sa umaga, vlogger. Pagdating na ng hapon, ng tanghali, rider. Lala mo ba, deliver. Diba? Grab driver. Pag-uwi, walang pahinga, pagod, kakadrive. Ayan, vlogger uli. Pagdating ng gabi, yan, battered husband. Lastik na buhay, wala nang pahinga to. Diyos ko! Paano na to, mga DDS? Paano nang gagawin nyo rito? Iiyak na lang kayo ng iiyak, ano? Mag-iiyakan na sila. Sabi ni Leonora Brown, endorser pa. Yun na nga. Grabe, no? Tindi. Ewan ko. Ganun talaga. Magdi-December na.
Ay, grabe, buhay na to. Hindi, may ka-meeting akong isang mayor kanina. May ka-meeting ako isang mayor, ayaw akong pakawalan. Sapagkat parang gusto yata akong kunin pong chief of staff. Hindi naman ako para doon. Tinanong ako, gusto maging chief of staff. Ako, sabi ko, Mayor, sorry baka hindi ko tanggapin yan. Bakit? Magkano bang ang gusto mong sweldo? Mayor, kayo po ba, Mayor, magkano po ba sweldo nyo? Sabi kong ganon, Mayor, magkano po ba sweldo ninyo? Diba? Anong kayo? Ano ang nyo? Range ng sweldo nyo? Magkano sweldo? 200? Mga ganon 219 ba? Ganon? Ha? Mayor, paano nyo ko pasisweldoin kung 219 lang yung sweldo nyo? Ha? Mayor, kung kaya nyo ng 1.5 million a month na pasweldo sa akin. Pwede, oo pwede ako. Sige, pwede na. 250. Flat. Yan. 250 flat. Paano niya ako pasisweldohin? Kung kumikita ko ng 1.5 million a month. No? Nako, Mayor. Nako, malalaman nyo kung sino yan, ha? Ito na. Dito na nga tayo sa topic, si Digong Sa bagay, wala nang kakwenta-kwentang itapik kasi si Digong. Ewan ko ba? Bakit viral na viral ngayon? Digong, may silbi ka pa bang tao? Sa totoo lang, Sa totoo lang mga kababayan, tanongin nyo sarili nyo, may silbi pa ba si Digong sa mundo? Sige nga pakisagot, tanongin ko kayo, may silbi pa ba si Digong sa mundong ibabaw? Sa mundong ito? Sige nga kasi wala na akong nakikitang silbi niya. Oo. Ako'y awang-awa na lang sa kanya kasi gamit na gamit pa ng mga vlogger, ng mga politiko tulad ni Bongo, ni Sara Duterte na anak niya mismo, ni Bato na nagtatago, ni Robin Padilla, buti pa si Panelo na himasmasan na. Kung pag-uusapan natin mga kababayan, silbi, wala nang silbi siya. Kaya hindi ko na magets kung anong klaseng trip meron sila. Biruin ninyo mga kababayan, pwede naman siyang magpakita sa ICC hearing, pero bakit hindi niya ginawa? Pati ba naman yon pinagkakait niya sa mga taga-sunod niya, sa mga taga-suporta niya na si Raulo na katulad niya? Tama? Kung ikaw talaga ay iniisip mo yung mga tao na sumusuporta sa iyo, gongdi, di sana nagpakita ka sa kanila. Tama, mali? Hindi Ipinagkait pa yung pananabik ng mga mangmang at tanga. Tama? Oo, pinagkait pa ni Digong yung masilayan man lang kung ano na itsura mong hayop ka. Kung pwede nga lang sabihin sa ICC, bitayin ka na Di ba? Kung pwede lang sabihin sa ICC, bitayin nyo na yan. Di ba, Charlotte Cortez? I love you too. Oo, wala Sumusunod yung ICC sa proseso. Oo. Sana nga, yung maging batas kung ano yung inutang mo, yun din ang kabayaran, ang daming pinatay ng tao na yan ang daming pinatay.
di sana, no? Oh, unti-untiin. Ilang pamilya ba yung nandiyan dyan? Kung ilan yung pamilya nandyan lang sana. Oh, kumuha na ng kutsilyo, itak. Bahala na kayong magparte-parte. Kung may batas lang, na po pwede sanang ganon. Kaya lang wala Wala na ho. Tama ka, Delia Siacoco. Wala nang kwentang tao. Hindi na ho. Basura. Kung baga sa mga kababayan, alam nyo? Maiyahambing na ho si Digong sa patay na daga. Oo, maiyahambing na ho si Digong sa patay na daga. Singbaho na niya. Ito ang problema kasi. Kapag ikaw ay naging masamang presidente, kita mo, anong ginawa mo? Hindi mo hinayaan na maging masaya si Jojo Chavez, tsaka si Catherine Galpo, tsaka si Pachuchay, tsaka si Ai Chang, tsaka si, masaya pala si Ai Chang, tsaka si Arnold Lopez. Diba? Kita niyo yung ginawa ni Digong? Marami hong mga pamilya ang ginawang miserable ang buhay. Naging kulang-kulang dahil sa kanyang kagagawan. Namatay ang anak, namatay ang ama, namatay ang kapatid, namatay ang magulang. Diba? Ganun ho yung ginawa Hindi niya yata alam kung anong trauma. Diba? Hindi niya nga lang alam kung anong trauma. Sana, no? Kung po pwede lang na ipanalangin na mangyari sana sa mga anak mo yan, Digong, gagawin na namin. Diba? Kaya lang, hindi naman tayo ganong masama. Na ipanalangin pa na may mangyaring masama sa kanila. Wala yan na. Kulong. Ang unanimous na desisyong ito, pinal na at hindi na maaari pang iapila. Nako, pinal na at hindi na maaaring iapila. Di makukulong ka na nga ng habang buhay dyan kahit hindi ka pa nahahatulan. Good evening, Boss Mike. Daming umiiyak na DDS. Dadanga-danga at duduto-duto. Diba? Mga ganyan yan, mga dadanga-danga at dududududo. Mga bobo. Putik na yan. Yan yung mga literal na mga bobo. Alam mo, Tatay Diggs, anak kayo? Si Atty. Claire, yan ang tunay na kapatid ni Bongbong. Kayo, Tatay Diggs! Alam nyo, kapag napapanood ko sila, natatawa na lang ako, sa totoo lang Hindi ka man lang makaramdam ng awa Oo, bigla na lang ako mapapangiti mag-isa Minsan, tinatanong na ako, boss, bakit ka tumatawa mag-isa? Hindi, nakikinig ako rito sa pinapanood ko, parang mga tanga. Wala na. Himayin natin yan sa pagtutok ni Yan. Darlene Kai. In the other four documents? Tatlo ang grounds na tinukoy ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkwestiyon sa pagbasura ng pre-trial chamber 1 sa hinihinging interim release ni Duterte. Sa unang ground, nagkamali raw ang pre-trial chamber sa ginamit itong basihan para sabihin kapag pinalaya si Duterte, magiging banta ito sa investigasyon at sa mga testigo at pati na ang pagtakas nito. Dahil itinuring nitong sapat na basihan kahit posibilidad lamang at hindi katiyakan na mangyayari ito. Pero sa unanimous decision ng appeals chamber, sinabi nitong tama ang pasya ng pre-trial chamber. May impluensya, network of support at financial na kakayahan si Duterte para takasan ang pananagutan sa ICC. Correct! Yan na nga sinasabi ko May perang mga ninakaw, ang dami. Diba? Magnanakaw ang pamilya niyan Siyempre, maraming pera. May impluensyahan. Yung mga biktima, yung pamilya ng mga biktima, maaaring gamitin yung pera niya
pambayad dito sa mga biktima. O dili kaya gamitin panakot sa kanila. Di ba? O yan. At maaari ding gamitin yung perang ninakaw niya para ho magtago siya kung saang bansa. Tama? Oo. Kaya, tama lang yan. Kaya nga si Bato dapat sisihin dyan eh. Oh, example, si Bato. Di ba? O alam niya na may warrant siya. Dapat sumuko na dyan. Anong ginawa niya? Abay, lumayo. Oh, tumakas ho si Bato. Oh, nag-backdoor na. Oh, sige tuloy. The appeals chamber has indicated that the medical condition of a detained person may have an effect on the risks under Article 58(1)(b of the Correct. statute and may be a reason for a trial chamber to grant interim release with conditions. Nako. The appeals chamber considers that such a determination is necessarily case-specific. The defense has failed to show that the pretrial chamber's approach was unreasonable. For these reasons, having rejected the defense's argument under this ground of appeal, the first ground of appeal is rejected. Nako. Pangalawa, sabi ng defense, hindi raw dapat isinawalang bahala Si Kaufman, mga kababayan, nangingiti-ngiti lang. sabi ni Kaufman, no? Oy, okay yan, tatagal pa. Oo, sayang ang 150 million isang buwan. Sabi ni Kaufman, no, isip-isip niya, wait lang. Hindi ka makakaalis digong. Sayang ang 150 million a month. Kita nyo, ho? Siya dami ng mga ninakaw ni Digong. Salin daw niya, magkano? 37 million. Salin ni Sara, magkano? 80 million. Pambayad sa abogado, 150 million. Mga hayop na to, pinagloloko na kayo, tuwan-tuwa pa kayo. Ganyan kamangmang at kabobo lahat ng mga sumusuporta sa kulto ni Duterte. at sinabing hindi Baby, good night. Sige, tulog ka na. Gigisingin na lang kita mamaya. Good night. I love you too. Tuloy. sapat ang garantiya ng host country na tatanggap kay Duterte. Ni hindi raw nito isinaalang-alang ang kakayahan ng host state na inutralize ang sinasabing panganib sa pagpapalaya kay Duterte. Pero sabi ng appeals chamber, hindi raw sapat ang mga dahilan ng defense team para bawasan ang sinasabing panganib sakaling bigyan ng interim release si Duterte na napatunayan ng kayang manakot ng mga biktima at testigo at impluwensyahan ang investigasyon. When this Tama! Kaya ho yung mga comment diyan kanina, sa hearing, puro makikita mo, correct, true, tama, correct, true, tama. Oo, bitayin si Digong. Sunugin si Digong. Yung mga comment kanina, nababasa nyo ba? Correct, tama, check, correct, tama, bitayin si Digong, sunugin si Digong, mga ganun no? Kasumpa-sumpa, tapos feeling strong pa rin yung mga DDS. Sabi ng mga DDS, the end is near. Tapos meron pa mga kababayan, ito naman si Jimmy Bondok, bobo rin Biruin ninyo, mga abogado, Sabagay, hindi naman yata nag-practice to. Abay, soon daw, soon, na magkakaroon na daw ho ng pagkakahiwalay ang Mindanao. Saan? Sa Pilipinas. So soon, Republic of Mindanao, gano'n. Hindi ba naman tatanga-tangang sintu-sinturin, So, paano? Gusto nyong ihiwalay yung Mindanao sa Pilipinas?
Panahon panikopong-kopong yan. Ito kasi mga kababayan yan ang problema sa mga yan. Alam nyo kung ano? Yung pong na-impluwensya ng mga pinagbabawal ni Apo noon Ito mga kababayan ko, pagkaisipin yung maigi ito sasabihin ko. Baka hindi nyo lang napansin Nung araw po si Apo Lakay, piling natin napakahigpit. Noong araw, si Apo Lakay, parang halos lahat ng mga gagawin niya na mga desisyon niya, para sa atin parang ginigipit tayo, pinahihirapan tayo, pinagkakaitan tayo. Ano? Ganun yung isip natin ng mga bata tayo baka isa rin kayo sa mga umiyak nung pinatanggal ni Apo Lakay yung Voltes 5. Ano? Ha? Ewan ko. Sino sa inyo yung umiyak nun? Ngayon na dumating na yung mahabang panahon, dumating na. Eto kita nyo. Tama pala, maiisip natin, tama pala yung paghihigpit at ginagawa ni Apo Lakay nun. Ano? Tignan nyo nangyari mga bata ngayon. Mura dito, mura dun. Samantalang noong araw, mga kababayan, ang tinuturo sa eskwelahan, tinuturo sa loob ng bahay. Gumalang ka sa mga matatanda, makasalubong mo, ikaw bumati. Kahit di mo kilala. Naimbag nga rabi, Apo. Di ba? Naimbag nga aldaw kada kayo, Apo. Naimbag nga bigat yo, Apo. Pag may makakasalubong ka sa probinsya, kahit di mo kilala, babati mo, naimbag nga bigay yo, Apo. Naimbag nga rabi yo, Apo. Naimbag nga malum yo, Apo. Wala na gano'n. Bakit? Dahil sa sobrang naging maluwag na hindi nangyari yung mga gusto ni Apo Lakay noon. Sipin nyo maigi yan. Kung tayo sumunod lang noon, sigurado disiplinado tayo hanggang ngayon. Yung disiplina na gustong gawin ni Apo Lakay at hindi kinukontra. Mga kababayan, ang mga tao ngayon sigurado magagalang at may mga pakinabang. Ngayon mga kababayan ko, subukan yung pagalitan yung anak nyo. Subukan nyo. Baka idemanda kayo niyan. Tumawag sa bantay bata yan. Diba? So ngayon maiisip natin, tama pala na si Apo Lakay nun, yung kanyang nais, parang yung mga tatay natin. Naakala natin pinaghihigpitan tayo ng tatay natin, pero para sa atin pala. Kaya lang ang problema, nasa huli lagi yung ating realization. Siguro isa na rin sa inyo o marami sa inyo ang nangyari na nung nawala na yung tatay nyo, tsaka nyo masasabi na habang nandoon sa may kanyang kabaong na nakahiga na malamig na nabangkay, nag-iiyak kayo. Luha nyo, uhog nyo, laway nyo, pawis nyo, sama-samang tumutulo. Bakit? Sinasabi nyo, gusto, jembagam, tatangko. Gumaganong-ganong kayo. Sapay ko matagpakawanan na tatangkon. Gumaganong kayo. Sige nga ha. Kasi na-realize nyo na yung tatay nyo, lahat pala ng mga sinasabi sa inyo ay para sa inyo rin na walang pagkakaiba sa habilin at gustong mangyari ni Apo Lakay noon. Tama, mali? Ngayon, tignan nyo. Subukan nyo. Subukan nyo na magpatanggal dyan ng mga pelikula. Di ba? Na inaabangan ng mga kabataan. Bukas lang, magrarally ang mga yan.
Nasanay na tayo ng ganun. May konting hindi gusto. Lansangan. May konting hindi gusto. Punta tayo sa lansangan. Tama, di ba? Mga kababayan ko, tama? Oh. So, alam nyo, mga kababayan, ang lesson dito, kung maghigpit man ang gobyerno, ay yun ho ay para sa atin. Tignan nyo, ano na nangyari sa atin? Ang hirap na ho na ibalik na maging tulad ng dati, na tayo ay nagiging masunurin sa ating pamayanan, sa ating mga magulang, sa ating gobyerno, kasi ho, nilamon na tayo ng sistema na ngayon nilalabanan mag-isa ni Pangulong Bongbong. To, kininayo amin. Di ka. Tama, mali. Sige nga, isipin nyo. Tama. Yung mga tinanggal o pinaluwagan na mga dapat nating sundin dapat kay Apolacay nun na ginawang maluwag na maluwag para magsunuran kayo sa lahat ng mga Aquino noon. Ay, nako! Hindi porke ayaw nyo ng Marcos resign, kala nyo makakaligtas kayo, ha? Ayan, kinain tayo ng sistema. Yan na yung nangyayari ngayon. Makikita nyo yung bata sa lansangan. Kung magmura, mga kababayan, wagas. Nung araw, nung panahon ni Apolacay, makita nyo, pag nagmura ka, ikaw na pinakamasamang bata sa barangay nyo. Tama? Oo. Kaya yung mga magulang nung pag narinig na magmura ng kahit konti lang, magsalita ng gago, ulol, at saka PI, nako, dudugo ang nguso mo. Ngayon, hindi na ho Oo. Parang yung mga magulang ngayon, dahil kinain na nga ng sistema, abay, pag nagmura yung anak nila, proud na proud pa sila. Tama? Proud na proud pa mga gago Di ba? Yun, mga kababayan ko. So, ang layo na ho kasi. Tapos ngayon, nag-iisa ulitin ko. Nag-iisa si Manong Bongbong na lumalaban para maitama ang mga mali. Tama, mali? Kayo. Tingnan nyo. Itong isang gunggong. Pamilya lang ni Digong Magandang halimbawa na ho Bakit? Yung pamilya ni Digong, produkto ng dilawan yan Tama, mali, Leonora Brown. Tama, mali. Pinapalakpakan na yung mga nagmumura ngayon. Grabe, okay, tamo. Buti alam mo. Nung araw, pag narinig na magmura yung bata, dumudugo yung mga nguso natin, kita nyo yung nguso ni Banat Bay. Kaya naging ganun ang itsura nun bata pa lang yung palamuran Di ba? Yan. Eto na lang ang pamilya ni Duterte. Yan ay produkto ng dilawan. Noong araw yung mga OG. Ayan, kita nyo ano nangyari. Sa sobrang luwag, kita nyo mga itsura. Mga magmura, ang lulutong, di ba? Kung makapagsalita ng hindi nako, grabe. Lahat po silang magkakapatid. Wala akong maliligtas. Lahat sila. Mula kay Pulong, kay Sara, kay Baste, kay Kitty. Tingnan nyo magmura, mga kababayan. Pati pulis, binumura ni Kitty. Di ba? Kapal ng muka. Akala mo naman talaga, Diyos ko, kung hindi pa ni-renovate yung mukha mo. Nagmamaganda. Maganda ba si Kitty? Hindi mo nga alam kung saan nakatingin Di ba? Sila
ang magandang halimbawa ng produkto, ng resulta ho, ng pag-agaw ng mga Aquino sa kapangyarihan ni Apo Lakay noon. Yan. Di ba? Kaya nararapat lang kay Digong. Nararapat lang kay Digong ito na ito diyan ka na mamatay ka dyan. Okay ninam. Anak ng Diablo yan, si Digong. Nararapat lang sa kanya yan. Magdusa ka. Habang buhay ka, hanggang mamatay na yan, minumura pa rin ng taong bayan. Discussing potential release of the suspect to the host state. What matters are not conditions that may, in principle, be possible in case of a release to a state different to the one proposed by the defense. Rather, what is of consequence for the pretrial chamber's assessment are the conditions and warranties preferred in relation to a release to the state party concerned. Sa ikatlong ground, Eto napansin ko. Kamukha ba ni Hanilet yan? Parang kamukha ni Dilima. Sa totoo lang mga kababayan, wala na ho ito. Ala na mangyayari kay Digong. sinabi ng depensa na hindi raw isinaalang-alang ng pre-trial chamber ang humanitarian conditions para sa pagpapalaya sa dating Pangulo gaya ng kanyang medical condition. Sabi ng appeals chamber, hindi raw naipakita ng depensa na unreasonable ang desisyon ng pre-trial chamber. The Correct. appeals chamber considers that the pretrial chamber did not refuse to address the question of interim release on humanitarian grounds. Rather, it gave the reasons for which, in its view, the humanitarian grounds advanced by the defense were not sufficiently set out in the case at hand. Final na ang desisyon ng appeals chamber at hindi na maaari pang iapila para sa GMA Wala na! Ayop ka, Jojo Chavez. Melda. Oy, grabe ka. Wala na, hindi na daw pwedeng iapila. Kawawa naman si Digong, Hindi pa nahahatulan habang buhay ng makukulong. Sorry! Our beloved Boss Mike Cervera.